Sa panahon ng ating kabataan, nariyan ang kapusukan na inaakala natin na ito'y bahagi lamang ng paglilibang sa buhay. Subalit sabi nga nila, lahat ng iyong ginawa ay may kapalit. Isang kapalit na maaaring magdudulot ng matinding pagbabago kung saan posibleng dahilan ng ating pagkalugmok o pagbangon. Bago natin simulan ang kwento mga kabaryo, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lamang ang subscribe button. I-share at i-like na rin ang Kabaryo Horror True Stories. Dito na tayo mag-upload ng mga video o istoryang pinapadala sa atin. Yun lang mga kabaryo, umpisan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay tungkol sa bakasyon na nauwi sa trahedya nang dahil sa barang. Magandang araw mga kabaryo. Ako nga pala si Eman. Ang karanasan kong ito ay nangyari sa taong 1995. Sa lugar ito ng Masbate. Sa mga panahong ito ay nasa edad 25 anyos pa ako. 2 taon akong nagtatrabaho sa Maynila. Una kong naging kaibigan si Cedric at magkasama na rin kami sa kwarto bilang nangungupahan. Katrabaho ko din siya at sa katunayan, ito ang tumulong sa akin upang makaraos sa buhay Maynila. Tubong Bulacan si Cedric, pero pabalik-balik na siya sa Maynila. Kaya mas may alam siya kesa sa akin. Bilang probinsyano, ay malaking bagay sa akin ang may katuwang sa buhay ng malaking syudad. Gayunpaman, sa kabila ng kabaitan ni Cedric ay may pagkapilyo ito. Hindi ko na nga mabilang kung ilang syota na ba meron siya. Kadalasan pa nga ay pinagsasabay niya. Umabot na din sa punto na may ipinalaglag siya dahil hindi pa raw niya kayang bumuo ng pamilya. At 2 beses pa yon ginawa. Lahat ng naging karelasyon niya ay hindi rin nagtatagal. Kahit pasinugod siya ng babae, ay baliwala lang ito sa kanya. Wala siyang ibang gusto kundi makuha ang katawan ng mga ito. Napapailing na lamang ako sa kanyang gawain. Habang isang gabi nun, nauna akong umuwi mula sa trabaho. Hindi ako sumama sa mga kaibigan na nagyayang uminom, gawa nga sa masamang pakiramdam ko. Sa isang tenement kami nangungupahan at naabutan ko si Elaine, ang syota ni Cedric na nakaupo sa gilid ng pinto. Balisa ito na tila may dinadalang mabigat na suliranin. Hinanap niya si Cedric pagbungad pa lang. Nabasa ko naman sa itsura niya ang malaking problema. At doon, inamin niya sa akin na siya ay nagdadalang tao. Napapikit na lamang ako dahil alam ko na ang kakahantungan nito. Sinabi ko kay Elaine na bumalik na lang siya bukas dahil tiyak na gagabihin si Cedric. Habang naglalakad palayo si Elaine, ay nakaramdam ako ng awa. Isang sanggol na naman ang mawawala. At hindi nga ako nagkamali. Sa ikatlong pagkakataon, ay ipinalaglag ni Cedric ang inosenteng sanggol. Makalipas ang ilang araw ay nagkasakit pa itong si Elaine. Ayon kay Cedric, wala daw kinalaman ang pagkakasakit ni Elaine sa pagpapalaglag. Pre, hindi ka ba nakukonsensya? Pangatlong beses mo nang ipinalaglag ang magiging anak mo. Nag-aalalang wika ko sa kanya. Kasalanan ko ba yon? Alam naman niya na hindi pa ako handang magkapamilya. At isa pa, sabi niya kasi safe siya ng gabing yun eh. Bata pa ako pre, kaya mag-e-enjoy muna ako sa buhay binata. Ano ka ba? Natatawang sabi nito.
Sa totoo lang, ginagamit ni Cedric ang magandang muka upang makaakit ng mga babae. Masyadong ipinagmamayabang din niya ang kanyang pagkalalaki at sinasabing hindi naman lugi ang mga nakakasama niya sa kama. Isang araw, nakatanggap ako ng liham. Pinapauwi ako ni tatay dahil nagkasakit ang nanay ko. Palagi daw ako nitong hinahanap. Natakot ako at nangamba na baka malala na ang kanyang kalagayan. Kaya naman nagpaalam ako sa aking amo. Kaso 3 araw lang ang ibinibigay na palugit. Hindi sapat yun dahil sa biyahe pa lang ay kakaina ng maraming oras. Kaya dito na ako nagpasya na mag-resign na lamang sa trabahong yon. Nainis naman ang aking amo dahil sa biglaang pasya. Pinaalis niya ako pero hindi niya ibinigay ang iilang araw na sahod ko. Hindi na lamang ako pumalag, alang-alang kay inay. Nais ko na talagang umuwi sa lalong madaling panahon. Kinagabihan ay nag-impake na ako ng gamit. Plano ko kasi na kinabukasan ay bibili na ako ng tiket ng barko. Nagkausap din naman kami ni Cedric sa mga bagay-bagay. Sabi niya, kung babalik ako ng Maynila ay doon pa rin ako titira kasama niya. Nagpasalamat din naman ako sa kabutihan niya sa akin simulat sa pool. Kinabukasan nga ay lumakad na ako, kabaryo. Nakahiga pa noon si Cedric dahil day off niya sa araw na yon. Bandang tanghali na ako nakabalik. Magkahalong excitement at kaba ang naramdaman ko habang nakatitig ako sa tiket. 2 taon na ang nakalipas nung huli kong nasilayan si inay. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi ako aalis hanggat hindi magaling si inay, o di kaya ay doon na lamang ako magtatrabaho. Pero hindi sapat ang sasahurin ko. Nag-aagaw sa aking sarili kung mananatili na ba ako sa Masbate o babalik ng Maynila. Habang kumakain ako ng tanghalian noon, ay bigla namang dumating si Cedric. Balisa ang itsura nito. Inusisa ko naman siya at inamin niya sa akin na nag-aagaw buhay na pala si Elaine sa ospital. Kita ko ang takot sa mukha niya. Kahit ayaw niyang sabihin, alam ko na may kinalaman ang pagpapalaglag sa nangyari kay Elaine. Hanggang sa nagwika si Cedric na uuwi na lang daw siya ng Bulacan. Ngunit alam daw ni Elaine ang address niya doon. Kaya naman balisa siyang palakad-lakad sa kwarto habang nag-iisip ng lugar na mapupuntahan. Sa makatuwid, kabaryo, tatakasan niya si Elaine. Man, di ba uwi ka sa probinsya? Pwede ba akong sumama sa'yo? Magpapalamig lang. Kabadong wika dito ni Cedric. Ano? Papaano si Elaine? At papaano ang trabaho mo? Pag-aalalang tugon ko naman sa kanya. Wala na nga akong nagawa noon, kabaryo, kundi ang pumayag na isama siya sa biyahe. Malaki din kasi ang utang na loob ko sa kanya. Matapos ang pananghalian ay muli akong umalis upang bumili ng tiket para sa aking kaibigan. At makalipas ang 2 araw ay bumiyahe na nga kami patungong Masbate. Nakaramdam naman ako ng pagkakonsensya dahil sinuportahan ko pa si Cedric sa kanyang pagtakas. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Iniisip ko na lang na pagtanaw iyon ang utang na loob. Isang hapon nun, dumaong na ang barko sa pantalan ng Masbate. Ilang oras pa ang biyahe sa bus bago kami makarating sa bahay ng gabi. Matapos ang maikling pagpapakilala ko kay Cedric sa aking ama,
ay agad ko nang pinuntahan si inay na nakahiga na sa kama. Hindi pa naman malala ang kanyang sakit at inabisuhan ko si nanay na magpa-check up agad kinabukasan. Kahit papaano kabaryo, ay may naipon naman akong salapi. Kinabukasan ng hapon ay nakabalik na kami ni nanay na may bigat sa puso. Nadiskubring may tuberculosis ang nanay ko. Hindi naman siya kailangan i-admit pero kailangan niya ng pag-iingat at tuloy-tuloy na gamutan. Sa panahong iyon ay libre pa ang gamot para sa sakit na iyon. 2 araw pa lang ay nangangati na ang mga paa ni Cedric na gumala. Kahit ako man din ay nais na ring gumala kaya minsan isang gabi ay nagtungo kami sa kabilang baryo upang dumalo ng sayawan. Nagkataong bisperas ng piyesta sa baryong iyon. Kakaiba talagang disco sa probinsya, pre. Ang layo kumpara sa Maynila, di ba? Nakangising bungad ni Cedric sa akin nun. Wag mo namang pagtawanan ng diskuhan sa amin, pre. Wala kasing establishmento para sa diskuhan, kaya dahon ng nyug at kawayan ang ginagawang bakod. Sambit ko naman sa kanya. Kahit papaano ay may kakilala ko sa baryong yon. Mga dating kaibigan at kababata. Wala pang 1 oras ay may nakilala ng babae itong si Cedric. Alam na alam ko na ang galawan niya. Aakitin, paiibigin at sa huli ay iiwan din niya. Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataong kausapin siya, ay inabisuhan ko na wag gawin ang gawain niya sa Maynila pagdating sa kababaihan. Pero ngumiti lang si Cedric kahit alam kong hindi naman siya nakikinig. Ang mahalaga ay pinagsabihan ko na siya. Makalipas ang ilang araw ay inaya ko siyang maghanap ng trabaho. Magbabakasyon lang naman si Cedric pero pinili niyang magtrabaho kesa nakatenga lang sa bahay at mauubos ang ipon. Kahit papaano nun kabaryo ay nakapasok kami sa panaderia. Hindi masaya itong si Cedric dahil sa baba ng sahod. Napakalayo nito sa dati naming trabaho bilang stockman sa malaking warehouse. Bagamat mababa ang sahod ay wala nang pagpipilian pa si Cedric. Pinagtitiisan ko na lang din alang-alang sa aking ina. Hindi ko maatim na umalis habang ganoon pa ang kanyang kalagayan. Lumipas ang ilang linggo. Napapansin ko na halos gabi-gabi na lang kung umaalis itong kaibigan ko. Hindi iyon nagustuhan ng aking ama dahil responsibilidad pa rin niya kung ano man ang mangyari sa binata dahil nasa poder niya ito. Bukod doon, iyon na lang naman ang reklamo ng tatay ko. Hindi naman pabaya si Cedric. Gumagawa siya sa bahay at nagbibigay din ng pera pang gastos. Hanggang sa nalaman ko na lang na may syota na pala siya na taga kabilang baryo. Hindi naman ako nagkulang ng paalala sa kanya. Iba ang mga babae sa probinsya kesa sa nakasanayan niya. Tumatango lang naman ito kabaryo at iniiba ang usapan. At dahil doon ay tila hindi na bakasyon ang nangyari. Umabot na sa halos 2 buwan si Cedric sa Masbate at mukhang wala na itong planong bumalik pa ng Maynila. Nakaramdam ako ng pag-aalala dahil kilala ko ang kaibigan ko pagdating sa babae. At hindi nga ako nagkamali kabaryo. Isang gabi, nakasanayan ko na kasing hinihintay siyang makauwi. Ayokong maistorbo ang aking ama kapag dumating na siya. Pawisan at balisa ang itsura nito. Dilat na dilat ang mga mata na tila ba may ginawang hindi maganda.
Hinila ko naman siya sa bakuran upang doon kami mag-usap. Sa paulit-ulit kong tanong ay wala siyang maisagot kundi ang pabalik-balik na paglalakad at pagkabalisa. Hanggang sa nagkwento na siya. Nang gabing yon ay magkasama sila ni Trina, ang kanyang syota. Nalaman niya na nagdadalang tao na pala ang syota niya. Bagay na ayaw niya. Nagkasagutan sila dahil ayaw niyang panagutan ang nangyari. Mas nagalit si Trina nung balak ipalaglag ni Cedric ang sanggol. Sinampal siya nito at inaway ng gusto. Sa takot ni Cedric na maging ama, ay nagkunwari siyang pumayag na sa gusto ni Trina. Dinala niya ang babae sa kamalig na tagpuan nila. Sumama naman si Trina dahil sinuyo siya ni Cedric at nilambing ng gusto. Subalit nang makarating na sila sa loob ng kamalig, ay bigla niyang sinuntok sa sikmura si Trina. Dahilan upang lumabas ang dugo mula sa pagkababae nito. Dito napatras si Trina at namilipit sa sobrang sakit. Nagmakaawa siya kay Cedric upang tulungan pero sinipa pa siya nito sa kanyang sikmura at humandusay na sa lupa. Tumakas na rin si Cedric matapos ang pangyayaring iyon. Ano ba itong ginagawa mo, Cedric? Di ba pinagsabihan na kita? Tara na, puntaan natin si Trina. Baka kung ano pang mangyari sa kanya. Tensyonadong wika ako noon. Pare, wag. Aalis na lang ako dito. Babalik na ako ng Maynila. Tugon dito ni Cedric. Baliw ka na, pre. Hindi ka ba nakukonsensya sa mga pinaggagawa mo? Galit kong sambit pero pigil ang boses ko ng mga oras na yun. Kinabukasan, hindi pumasok si Cedric dahil bibili daw siya ng tiket. Sa pag-uwi ko naman kinausap ko siya kung sigurado na ba siya sa kanyang pasya. 4 na araw pa bago ang biyahe niya. Makalipas ang 2 araw, bigla siyang nagkasakit. Nung una, akala namin ay simpleng lagnat lang. Hanggang sa pag-uwi ko ay aligagana ang mga tao sa bahay. Nakita ko noon si Cedric na namumutla, pawisan at sobrang init. Walang epekto ang gamot na pinainom namin. Labis naman kaming nag-aalala dahil baka kung ano pa ang mangyari. Kahit makulimlim na, ay sinugod namin siya ni Itay sa ospital. At nagulantang kami dahil walang nakitang sakit ang doktor. Kinausap ako ni tatay kung may nakaaway ba si Cedric. Dahil posibleng kinulam daw ang kaibigan ko. Natigilan ako noon, kabaryo, pero hindi ko na muna sinabi kay tatay ang tungkol sa ginawa ni Cedric kay Trina. Inuwi namin siya sa bahay at magdamag kaming hindi nakatulog ng maayos dahil panaka-naka ang pag-ungol ni Cedric at labis na iniinda ang kanyang pribadong parte ng katawan. Gawa nga sa kulam ang hinala namin, ay sinuri ko ang kanyang katawan kinabukasan. Pero sinabi ni Cedric na parang may kakaibang nangyayari sa kanyang ibaba. Nang ipakita niya ito ay labis naman akong nagulat, kabaryo. Halos mabalot na ito ng nana at umaalingasaw na ang malansang amoy. Nagsusugat na ito at basa na ng pinaghalong nana at dugo ang kanyang salawala. Tumakbo naman ako kay tatay at ipinakita ang nangyari kay Cedric. Napamura ang tatay ko noon, kabaryo, at nasabi niya ang salitang barang. Agad niya naman akong inutusan na magpausok ng makabuhay. Sa katunayan niyan, lumiban pa ako sa trabaho sa araw na yon.
Mabilis akong naghanap ng makabuhay sa may kakawyan at pinausukan ko ang buong bahay. Umalis na din si tatay noon upang sunduin ang kakilala niyang manggagamot. Mangiyak-ngiyak na nagtanong si Cedric sa akin kung mamamatay na ba siya. Kahit papaano ay pinalakas ko ang kanyang loob. Kahit wala naman akong alam sa gamutan ng barang, ay gumawa na lang ako ng kwento upang kahit papaano ay mabawasan ang pag-aalala niya. Habang tumatakbo ang oras, ay mas lalo namang lumalala ang kanyang sitwasyon. Natakot ako noon, kabaryo. Baka sa puder pa namin malagutan ng hininga si Cedric. Pabalik-balik ako sa labas ng bahay upang tanawin kung nariyan na ba si tatay at ang manggagamot. Pagsapit ng hapon ay nakarating na sila. Tanging ang manggagamot at si Cedric lamang ang nasa kwarto. Habang aligaga na kami ni tatay sa labas na nag-aabang, maya-maya pa ay tinawag ng manggagamot si tatay. Inabot nito ang buhay na uod na nakuha mismo sa butas ng pagkalalaki ni Cedric. Ilang minuto pa bago lumabas ng silid ang matandang manggagamot. Ayon sa kanya, nagamot niya na ang kaibigan ko, subalit hanggang doon lang. Maaring maulit pa ang barang dahil buhay pa ang mambabarang na gumawa sa kanya. At isa pa, walang kakayahan ang manggagamot na labanan ang mambabarang. Pero may pag-asa pa, ang paghingi ng tawad mula sa nagpabarang sa kanya. Ang pakikipag-usap ng maayos at ayusin ang anumang sigalot na namamagitan. Wala daw ibang motibong nakikita ang matanda, kundi ang ginawa ni Cedric sa babae. Nang umalis na ang matanda, ay inusisa naman ako ni tatay kung sinong babae ang tinutukoy noon. Tay, may kasintahan kasi itong si Cedric sa ibang baryo. Nabuntis niya at tinangka niyang ilaglag ang bata. Sinaktan niya pa si Trina, tay. Pag-amin ko noon sa tatay ko. Napakalaking problema palang ginawa ng Cedric na yan. Pag-aalala ni tatay. Nang sumapit ang gabi, ay bumubuti na ang kalagayan niya. Bakas naman sa mukha niya ang matinding pagsisisi. Inausap ko siya tungkol sa sinabi ng manggagamot. Sa mga oras na yon, ay kilala ko lang si Trina sa pangalan, pero wala naman akong ideya kung anong klaseng pamilya ang meron ito. Hindi ko naman maaaring pabayaan si Cedric, kaya nagkasundo kami na pupunta sa bahay ni Trina kinabukasan. Muli na naman akong lumiban sa trabaho, pero nagpaalam muna ako ng maayos. Mabuti at pumayag naman ang amo namin nang sabihin ko ang tunay na dahilan. May naibahaging maiksing kwento pa nga siya tungkol sa biktima ng barang na kamag-anak niya. Kahit pa hindi pa tuluyang magaling si Cedric, ay tinungo namin ang bahay ni Trina. Sa itsura ng pamamahay nito, masasabing may kaya ito sa buhay. Inihanda muna ni Cedric ang sarili bago niya pindutin ang doorbell. Isang babaeng may edad na ang nagbukas ng gate. Nagbigay galang kami at nagpakilala. Nang marinig ng babae si Cedric, ay napalitan ng galit ang mukha nito at biglang sinampal ang kaibigan ko. Matapos nito ay pinagmumura niya si Cedric at pinalayas kami. Subalit lumuhod na si Cedric at labis na humingi ng tawad. Nais niyang makausap si Trina upang personal na humingi ng tawad. Ngunit ayon sa babae na nanay pala nito,
wala daw doon ang anak niya at kasalukuyang nagpapagaling sa sakit dahil sa ginawa ni Cedric. Bago naman kami umalis noon, kabaryo, ay nag-iwan pa ng banta ang babae. Buhay daw ang kinuha ni Cedric, kaya nararapat na buhay din ang kapalit. Sa nanlilisik na mga mata ng babae ay kinilabutan ako. Batid ko na hindi iyon nagbibiro. Hindi ko rin tiyak kung nagbayad ba siya ng mambabarang o baka naman siya mismo ang mambabarang. Umuwi kami ni Cedric na walang napala, kundi ang banta sa buhay niya. Umupo naman siya habang hawak ang ulo. Batid ko ang bigat na kanyang daladala. Gusto ko man siyang sisihin pero hindi ko na lang ginawa dahil na rin sa awa. Kinabukasan ay pumasok na ako sa trabaho habang sinubukan muli ni Cedric na kausapin ang ina ni Trina. Pag-uwi ko ng hapon, naabutan ko na nag-uusap si tatay at Cedric at ang manggagamot. Nalaman ko din na hindi pala hinarap ni Cedric nung nagpunta siya sa bahay nila Trina. Ayon sa manggagamot, malaking problema dahil may galit at paghihiganti ang nasa puso ng nagpabarang kay Cedric. Posibleng hindi nila ito titigilan lalo pat may banta. Nag-abiso ang manggagamot na puntahan agad siya kung sakaling may mararamdamang kakaiba si Cedric sa katawan. Hindi na tumuloy sa pag-alis si Cedric dahil nais niya nang harapin ang problemang siya ang nag-umpisa. Umiiyak siya habang nagsisisi sa mga ginawa niya. Ayon pa sa kanya, parang hindi na daw niya halos nararamdaman ang kanyang pagkalalaki. Isipin niyo na lang mga kabaryo, bilang isang binata at iyon pa ang mawala sa'yo. Malaking kawalan yon lalo pat bata pa itong kaibigan ko. Lumipas ang 3 araw. Isang gabi, nagising naman ako dahil biglang umungol si Cedric sa aking tabi. Nakita ko na hawak-hawak niya ang kanyang ulo. Dilat na dilat ang mga mata at nanginginig ang buong katawan. Nauutal niyang wika ang paghingi ng saklolo. Hindi ko naman alam kung ano ang gagawin kaya agad kong ginising si tatay. Bandang 2:00 na ng madaling araw. Umalis si tatay upang sunduin ang manggagamot. Habang papalapit ang 3:00 ay lalong lumala si Cedric. Nabatid ko na parang may ibang muka akong nakikita sa itsura niya. Nakakakilabot ang aking nakita dahil mistulan nitong demonyo. Napatras ako at sa aking pagkataranta ay ibinato ko na lang ang rosaryo sa kanya. Paulit-ulit na humingi siya ng saklolo. Masakit daw ang ulo niya na parang may kung ano sa loob nito. Ilang minuto pa kabaryo, namilipit na si Cedric at doon naman siya humawak sa pribadong parte niya. Napansin ko na parang lumobo ang suot niyang short. Nang hubarin ni Cedric ang salawal niya, ay kitang-kita ng 2 mata ko ang paglaki ng kanyang 2 bola. Natakot ako noon kabaryo, pero pinilit ko siya na maging matatag dahil paparating na ang manggagamot. Bago mag 3:00 ng madaling araw ay nakabalik na si tatay. Agad kaming pinalabas ng matanda. Dinig na dinig namin ang sigaw ni Cedric na tila pinahihirapan ito ng gusto. Naririnig din namin ang malalakas na usal ng matanda na tila ba nakikipaglaban sa anumang nilalang. Pumatak na ang 4:00 bago lumabas ng silid ang manggagamot.
Pero malungkot na ibinalita sa amin ng matanda. Wala na daw ang pinaglalagyan ng similya ni Cedric. Tuluyan na itong pumutok at pinayuhan kami na dalhin sa ospital ang aking kaibigan. Nang pumasok na ako ng kwarto, umiiyak si Cedric habang nagkalat ang dugo sa higaan. Tinulungan ko siyang magbihis at labis akong naawa sa kanyang kalagayan. Sinadya kong hindi tingnan kung ano na ang nangyari sa kanyang kaangkinan. Dahil iniisip ko pa lang noon, kabaryo, ay tila ba nakakadiri na. Tumungo na kami agad sa ospital at sa awa ng Diyos ay bumuti ang kanyang pakiramdam. Pero ang bagay na nawala sa kanya, kailanman ay hindi na maibabalik pa. Makalipas ang isang araw ay nagpasama sa akin ng manggagamot upang kausapin ang pamilya ni Trina. Mabuti at kahit papaano ay nadala sa pakiusap ang mga magulang nito at pinatuloy kaming dalawa. Pinausap ng manggagamot ang mag-asawa at nakiusap na tigilan na ang binata. Malaki ang kasalanan nito. Pero walang sino man ang may karapatang kumitil ng buhay. Nagkatinginan ang mag-asawa at batid ko na parang lumambot ang kanilang mga puso. Tumayo noon ang babae at kinuha sa kwarto si Trina. Labis pala ang epekto nito sa katawan matapos ang sapilitang pagkakalaglag ng sanggol. Ako na mismo ang humingi ng tawad para sa aking kaibigan. Kahit papaano ay nangibabaw pa rin ang pagpapatawad ni Trina. Minahal niya ng totoo si Cedric, pero hindi niya akalain na magagawa nitong kitlin ang umuusbong na buhay ng kanila sanang anak. Nahabag naman ako kay Trina habang umiiyak na nagkwento. Hindi ko na lang binanggit ang mga nakaraang biktima din ni Cedric. Makalipas ang ilang linggo, napapansin ko ang pagiging tahimik at pagiging tulala ni Cedric. Minsan ay kinakausap ako ni tatay kung ano na ang balak ng aking kaibigan. Sa mga oras na yon, ay wala akong may sagot sa aking ama. Pero nais niya na lumayo na ako kay Cedric. Kumbinsihin ko daw ito na umuwi na. Kinagabihan ay masinsinan kong kinausap si Cedric. Kinamusta ko siya at tumulo ang kanyang luha. Napakasakit daw isipin na ang bagay na ipinagmamalaki niya ay wala ng silbi. Makalipas pa ang isang buwan, ay tuluyan ng gumaling si Cedric. Nagpasama ito sa akin sa bahay ni Trina upang magpaalam at humingi ng kapatawaran. Emosyonal silang nag-usap sa may bakuran ng malaking bahay. Natatanaw ko lang sila, pero batid ko ang seryosong usapan. Matapos nun ay umuwi na kami. Hanggang sa bumalik na ng Maynila ang aking kaibigan. Ilang buwan pa ang lumipas. Gumaling na din si nanay sa kanyang sakit. Inausap ko ang aking mga magulang kung pwede ba akong magtrabahong muli sa Maynila para na rin sa pangarap kong makapag-ipon at makapagtayo ng maliit na negosyo sa amin. Hindi naman sila tumutol pero pinaalalahanan ako ni tatay na maging maingat na sa pagpili ng kaibigan. Hindi rin kasi biro ang pinagdaanan namin kay Cedric, kabaryo. Bago naman ako makaalis ay nakatanggap ako ng liham mula kay Cedric. Simpleng kamustahan lang at sinabi niya sa kanyang sulat na malaking leksyon daw sa kanya ang nangyari. Pinilit niyang magbago at nagsisilbi na siya sa Panginoon. Sa isang simbahan nagmumula ang sulat niya. Kaya noong nakabalik ako ng Maynila ay pinuntahan ko siya.
Isang masigla na Cedric ang humarap sa akin. Sa kabila ng lahat ay napatawad niya ang sarili. Naninilbihan siya doon bilang alalay ng pare. Alam niyo ba mga kabaryo? Si Cedric ay isa na ngayong pare. Nananatili pa rin ang aming pagkakaibigan. Tuluyan na siyang nagbago. Ang dating Cedric na nakilala ko ay nag-iba na at masaya ako sa tinahak niyang landas. Ang minsang bakasyon na tuluyang nagpabago sa isang buhay. Hanggang dito na lang kabaryo. Maraming salamat sa iyo. Okay, so yun mga kabaryo. Balik tayo sa story natin. So, medyo malungkot yung nangyari kay Cedric, kaya lang wala tayong magagawa kasi kung titingnan niyo o pakikinggan niyo yung istorya, talagang grabe naman kasi yung ginawa niya, no? Hindi lang kay Trina, bukod dun sa mga nauna pa. Pero yun nga, leksyon na rin to. Siguro hindi rin mangyari yun, hindi rin siya mapupunta as pare kung hindi niya dinanas yung ganong kalagayan. Para sa akin, okay na rin yun, no? At least ngayon, ayos na si Cedric. Saka yun nga, kayo, kung may komento kayo sa kwento natin, i-comment nyo sa baba para mabasa ko. Siya nga pala mga kabaryo, hindi na ako nag-upload sa kwentong baryo. So hindi na rin ako connected doon. Dito na ako mag-upload sa Kabaryo Horror True Stories. At yung TikTok shop natin, Kabaryo Shop 888. Doon lang ay pupunta. So yun lang mga kabaryo, muli maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.